Di ba't gusto mo akong patayin, gawin mo na ngayon din. Sinabi ni Romeo na hindi na niya gagawin iyon, at dahil ayaw niyang pahatid sa kanila ay binigay ni Romeo ang kanyang jacket at sinabing, mahirap magkasakit lalo na't first time mo. Gayunpaman, sinampal siya ni Serena sa mukha. Ramdam man ni Romeo ang sakit ay sinabi pa rin niyang hahanapin niya siya. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang sinampal ni Serena. Natigil siya saglit at hinagis ang kanyang jacket sa kanya. Pagkatapos ay humarorot na eto paalis. Pagdating sa bahay ay agad nagbabad si Serena, ngunit hindi matanggal sa isip niya ang mga nangyari. Naalala niya si Patrick at naisip kung ano na ang nangyari sa kanya. Naalala din niya ang sinabi niya, na gusto siyang makilala ng mga magulang niya. Ngunit sa isang iglap ay napunta siya kay Romeo, ang lalaking sa ngayon ay kinasusuklaman niya. Naisip niya na dahil kay Romeo ay nasira ang lahat ng plano nila ni Patrick. Hanggang maalala niya ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa. Ilang saglit pa ay biglang tumawag si Patrick na nagsasabing nawala niya ang kanyang phone at ngayon ay nasa ospital para sa isang check-up. Natahimik si Serena dahilan upang tanungin siya ni Patrick kung okay lang ba siya. Sinabi ni Serena na may nangyari lang na hindi maganda, ngunit lahat iyon ay bahagi na ng nakalipas. Pagkatapos ng tawag, siya ay naluha at di pa rin matanggap ang mga biglaang pag-ikot ng mga pangyayari. Samantala, pinaiimbestigahan ni Romeo ang background ni Serena at napatunayan niya na siya nga ang batang nakilala niya noon. Naalala niya ang pangako nilang dalawa na walang iwanan hanggang sila ay tumanda. Pagkatapos noon, ay agad binili ni Romeo ang kanyang mga tauhan upang bumili ng mga regalo para kay Serena. Matapos ang programa sa TV ay nabigla si Serena nang makita si Romeo na naroroon at naghihintay. Agad niya siyang pinuntahan upang ayain siya para sa isang hapunan ngunit agad tumanggi si Serena. Habang siya ay naglalakad palayo kay Romeo ay sinundan siya nito hanggang sila ay makarating sa entablado. Huwag kang sumobra sa linya, alalahanin mong nakabukas pa ang mga kamera, saad ni Serena. Huwag kang mag-alala, may sasabihan lang ako, saad niya. Doon ay pinaalis niya ang cameraman at pinapasok ang kanyang mga tauhan na may dalang mga regalo, para sa kanya. Hanggang napag-alaman na binigyan siya noon ni Serena ng pagkain. Sinabi niya na hanggat may pagkain siya ay bibigyan siya nito, nang sa ganun, hindi siya magutom. Nang ibigay niya ang dala niyang regalo, ay tinanggihan iyon ni Serena at sinabing hindi niya iyon tatanggapin. Bagkus sinabihan siya na dalhin na ang kanyang mga dala at umalis na sa lugar. Hindi mo ba naaalala ang mga nangyari noong tayo ay magkasama noon? Tanong ni Romeo. Walang tayo, tandaan mo na lahat ng alaala sa atin ay kinasusuklaman ko, saad ni Serena. Sinubukan niyang umalis ngunit pinigilan siya ni Romeo at ibinaba ang kanyang damit para makita ang kanyang dating sugat sa balikat. Tinanong siya ni Romeo kung ano iyon ngunit sinabihan siya nito na who knows